Isang karumaldumal na kaso ng pagpatay ang naganap sa mga unang araw ng taong 2025 na yumanig sa buong kanugnog na bayan ng Metro Manila. Ang biktima ay isang dalagang may tapat na pangarap na baguhin ang kanyang kapalaran. Ngunit malupit na winasak ng tadhana ang lahat ng walang awa. Sa likod ng barbarong krimeng ito ay isang maitim na plano ng paghihiganti. Isang kahihiyan na nagpapakita ng pinakamadilim na bahagi ng kalikasan ng tao. Habang unti-unting nabubunyag ang misteryo, lumitaw ang nakaraan ng biktima na puno ng pait at kahihiyan. Ang buhay at kamatayan ay pinaghihiwalay lamang ng isang manipis na sinulid. Makakamit kaya ang katarungan? Ang salarin ay tiyak na magbabayad ng mahal para sa kanyang hindi mapapatawad na mga gawa. Ang kalangitan ng Maynila sa mga unang araw ng bagong taon ay nababalot pa rin ng makapal na hamog at usok. Lampas alas 5 na ng madaling araw ng ang EC-300 pickup na pag-aari ni Ramon Mont Gonzales ay tahimik na lumiko sa isang pamilyar na eskinita sa Quezon City. Ang araw na ito ay mahalaga. Ito ang araw kung saan tutulungan niya si Kara at Lila na lisanin ang lugar na ito na puno ng problema upang magsimula ng bagong buhay sa Cavite. Naayos na ni Ramon ang lahat doon. Kailangan lang nilang malagpasan ang umagang ito, at ang dalawang kawawang dalaga ay tuluyan ng makakalaya mula sa panggugulo ng lalaking iyon. Sa pag-iisip sa tapat ng ngiti at katatagan ni Kara, ang isang lalaking may karanasan tulad ni Ramon ay hindi mapigilan ang pagnanais na protektahan sila. Huminto ang sasakyan ilang metro mula sa gate ng inuupahang bahay. Nakapagtataka, ang buong bahay ay tahimik. Sa oras na ito, kahit hindi na sila nagtitinda sa karinderya, dapat ay gising na ang dalawa upang ayusin ang kanilang mga huling gamit. Ang mabigat at hindi pangkaraniwang katahimikan ay bumalot sa paligid na nagbigay ng masamang kutob kay Ramon. Bumaba siya ng sasakyan at dahan-dahang lumapit sa gate. Ang bakal na gate ay nakasara lang ng maayos, hindi nakalock. Kumabog ng mabilis ang puso ni Ramon. Tinulak niya ang gate at pumasok sa maliit na bakuran, saka tumawag sa boses na pinipigil upang hindi mabasag ang katahimikan ng eskinita. Kara, nandito na ako. Ang sumalubong sa kanya ay nakakabinging katahimikan. Isang ihip ng malamig na hangin ang pumasok sa siwang ng pinto na bahagyang nakabukas, dala ang pamilyar na amoy lansa na nagpatayo ng balahibo ni Ramon, ang amoy ng dugo. Walang pag-aalinlangan, itinulak ni Ramon ang pinto ng malakas at pumasok. Ang tanawin sa loob ay parang masong humampas sa isipan ng lalaking sanay na sa tigas ng lansangan. Sa gitna ng malamig na sahig, si Lila Santos ay nakahandusa sa ibabaw ng lawa ng dugo na nagsisimula ng umitim. Ang mukha ng dalaga ay puti na parang papel. Nangingitim ang kanyang mga labi. Tila iniwan na ng buhay ang kanyang payat na katawan. Ang dugo ay tumatagas pa rin mula sa isang malalim na sugat sa kanyang tiyan. Ang buong kagamitan sa bahay ay nagkalat. Ang mesa at mga upuan ay nakataob. Ang ilang basag na baso at tasa ay nagkalat kung saan-saan, saksi sa isang desperadong panlalaban. Natatarantang iginala ni Ramon ang kanyang paningin sa buong silid. Nasaan si Kara? Si Kara Reyes ay naglaho. Lela! Lela, gumising ka. Uwal ni Ramon na parang nasugatang hayop habang nagmamadaling lumuhod sa tabi ng dalaga. Nanginginig niyang inilapat ang kanyang tainga sa dibdib ni Lila. Isang mahina at marupok na tibok ng puso, parang sinulid na malapit ng mapatid, ang narinig niya. Buhay pa, humihinga pa ang dalaga. Tila nakakuha ng lakas mula sa hindi nakikitang puwersa, binuhat ni Ramon ang nanghihinang katawan ni Lila at dinala ito sa sasakyan ng mabilis. Hindi siya nangahas mag-aksaya ng kahit isang segundo dahil alam niyang ang buhay ni Lila ay hindi lang para sa sarili nito, kundi ito rin ang tanging susi upang mahanap si Kara. Umuwal ang makina ng pickup habang binabagtas ang katahimikan ng madaling araw sa Maynila. Apak sagad si Ramon sa gasolinador na parang baliw. Ang kanyang namumulang mga mata ay nakapako sa daan. Kumapit ka lang, malapit na tayo sa ospital. Sabihin mo sa akin, anong nangyari? Nasaan si Kara? Sigaw niya. Umaasang ang boses niya ay makakapagpatigil sa paglalaho ng ulirat ng dalaga sa passenger seat. Gayunpaman, tanging hindi maintindihang ungol lang ang naisagot ni Lila. Bahagyang dumilat ang kanyang mga mata sa kamuling pumikit. Bumukas ang pinto ng emergency room ng East Avenue Medical Center at agad ding sumara.
Ang mga doktor at nurse na may tensyonadong mga mukha ay itinulak ang stretcher ni Lila papasok. Iniwan si Ramon na tuliro sa koridor. Ang buong katawan niya ay puno ng dugo. Ang isip niya ay puno ng libu-libong tanong na walang sagot. Ano ang nangyari? Sino ang may kayang gumawa ng ganitong karumal-dumal na bagay? Posible kayang ang trooper na iyon? Ang takot para sa kapakanan ni Kara ay sumakal sa puso ni Ramon. Napaupo siya ng nanghihina sa waiting area, na pagtatanto na ang problemang ito ay lagpas na sa kanyang kontrol. Sa kamay na nanginginig pa rin, inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang 911. Sa himpilan ng Quezon City Police District, DIF, ang kapaligiran ay mabigat. Ang amoy ng antiseptiko mula sa ospital ay tila nakakapit pa rin sa katawan ni Ramon Gonzales. Matapos ang mga paunang proseso, dinala siya sa isang interrogation room. Sa harap niya ay nakaupo ang isang investigador na may matigas na anyo at matatalim na mata, si Police Major, Ricardo Carding Dalisay. Ginoong Ramon Gonzales, huminahon ka at ikwento mo sa amin ang buong pangyayari mula simula hanggang huli. Huwag kang magpapalampas ng kahit maliit na detalye, panimula ni Major Dalisay. Ang boses niya ay malalim at mariin. Huminga ng malalim si Ramon, sinusubukang ayusin ang magulo niyang isipan. Kilala ko si Kara Reyes ng mahigit 1 taon na, simula niya sa paos na boses. Dati akong suki sa isang massage parlor o spa-call sa gilid ng Cubao, kung saan nagtrabaho noon si Kara. Pero huwag niyo po akong masamain, sir. Ako at si Kara, hindi kami lumampas sa limitasyon. Iginagalang ko siya dahil sa kanyang pagiging tapat at mabuting kaibigan. Maganda si Kara pero napakagulo ng kapalaran niya. Nagkwento siya sa akin kung paano siya nagpakahirap magtrabaho para tustusan ang gamutan ng best friend niyang si Lila na may malubhang sakit at magpadala ng pera sa mga magulang niya sa probinsya sa Samar. Naawa ako. Kaya paminsan-minsan, pumupunta ako para suportahan siya, makipagkwentuhan. At ituring siyang parang sariling kapatid. Nakinig ng tahimik si Major Dalisay, ang mga mata ay hindi umaalis kay Ramon. Ang relasyon ay hanggang doon lang. Kung gayon, bakit ka nasa bahay ng biktima kaninang madaling araw para tumulong sa paglipat? Dahil nasa panganib siya, ikinuyom ni Ramon ang kanyang mga kamao. Tinatakot siya ng isang gagong nagngangalang Tirso Boy Valderrama. Ang lalaking ito ay dating customer din ni Kara sa lugar na iyon. Napakabastos niya, lihim siyang kumuha ng mga litrato at video habang nag-i-extra service si Kara. Nitong mga nakaraang araw. Matapos manalo si Kara ng pera sa raffle at tumigil sa trabaho para magbukas ng karinderya, hinanap siya ng lalaking iyon. Siguro nakita niya si Kara sa TikTok. Dumating siya at nanligaw, pinipilit si Kara na maging girlfriend niya. Nang tumanggi si Kara, ginamit niya ang mga scandal photos para manakot. Nagbanta siyang ikakalat ito sa internet at pipilitin si Kara na sundin ang gusto niya. Ang testimonya ni Ramon ay nagbunyag ng isang napakahalagang lead. Ang hangin sa loob ng silid ay tila lalong sumikip. Ano ang ginawa ni Kara at ano ang papel mo sa problemang ito? Sunod-sunod na tanong ni Major Dalisay. Sumandal si Ramon sa upuan, ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Takot na takot ang bata. Takot siyang malaman ng pamilya niya sa probinsya, takot na wala nang magpapakasal sa kanya balang araw. Hindi siya naglakas loob na magsumbong sa pulis. Ikinuwento niya ito sa akin, nagmakaawa ng tulong. Ako. Kumilos ako sa paraang kalye, pag-amin ni Ramon. Inutusan ko ang 2 kong tauhan na sundan si Tirso. Halos 1 linggo na ang nakararaan, hinarang namin ang truck niya sa isang madilim na kalsada sa C-5. Binugbog ko siya bilang babala. Pinagbawalan ko siyang lumapit kay Kara. Akala ko. Sapat na ang ganoong bugbog para matakot ang duwag na iyon at lumayo. Hindi ko inakala. Hindi ko inakala na magtatanim siya ng ganoong klaseng galit at gagawin ang ganitong kahayupan. Anong impormasyon ang hawak mo tungkol kay Tirso Valderrama? Hindi marami, iling ni Ramon. Alam ko lang nasa edad 36 o 37 siya. Nagtatrabaho bilang truck driver na naghahatid ng gulay at kagamitan galing sa Divisoria o Balintawak. Ang taas niya ay nasa 170 sentimetro, payat, kayumanggi at may punto magsalita.
Parang Bisaya. Ang pinakamahalaga ay ang truck niya. Isang puting Mitsubishi Canter closed van, at sa gilid may nakasulat na Valderrama Logistics na kulay asul. Malabo ang alaala ko sa plaka, pero nagsisimula ito sa VOA, tapos may mga numero na hindi ko na matandaan. Ito ay isang gintong palatandaan. Agad na sumenya si Major Dalisay sa isang batang pulis sa tabi niya. Mabilis na nagtala ang pulis at nagmamadaling lumabas ng silid. May malinaw na direksyon na ang imbestigasyon. Paano naman si Lila Santos? Anong alam mo tungkol sa kanya? Wala akong masyadong alam kay Lila, tapat na sabi ni Ramon. Ilang beses ko lang nakita si Lila kapag pumupunta ako sa bahay para hanapin si Kara. Nakikita ko siyang laging maputla at mahina. Kwento ni Kara. Mayroon siyang ovarian GSP na nagkaroon ng komplikasyon sa atay. Napakamahal ng gamutan. Lahat ng alam ko kay Lila ay galing lang sa kwento ni Kara. Madalas, hindi rin ako nakikipag-usap sa kanya. Ang focus ko ay ang kaligtasan ni Kara. Kailan ka huling nakipag-usap kay Kara? Kahapon ng hapon tumawag si Kara sa akin. Ang saya ng boses niya. Sabi niya halos tapos na silang magligpit ng gamit at nagpasalamat dahil tinulungan ko silang makahanap ng malilipatan na ligtas. Nagkasundo kami na darating ako ng 4:30 ng umaga para hakutin ang huling mga gamit. Sino ang mag-aakala? Hindi na maituloy ni Ramon ang sasabihin. Yumuko siya sa mesa. Ang matipunong balikat ng lalaking kalye ay nanginginig ng husto. Ang pagsisisi at pag-aalala sa kapalaran ni Kara ay kumakain sa kanyang puso. Mula sa testimonya ni Ramon, nabuo na ang profile ng pangunahing suspect na si Terso Valderrama at ang sasakyan nito. Isang flash alarm para sa puting truck na may markang T. Valderrama Logistics ang agad na ipinakalat sa buong Metro Manila at mga karatig lalawigan. Ang Highway Patrol Group, GA, ay inatasan na suriin ang lahat ng TI sa bawat ruta na posibleng dinaanan ni Terso, lalo na ang mga expressway tulad ng SLEX at NLEX at ang daan patungo sa Batangas Port, ang pangunahing daungan pa Visayas. Ang karera laban sa oras upang iligtas si Kara Reyes ay opisyal nang nagsimula. Isang himala ang totoong nangyari. Matapos ang mahigit 1-0 oras na pakikipaglaban kay kamatayan, nagkamalay si Lila Santos. Ang saksak ng salarin ay tumagos malapit sa kanyang atay, ngunit sa kabutihang palad ay hindi tinamaan ang pangunahing artery. Kinailangan ng mga doktor sa East Avenue na tanggalin ang bahagi ng kanyang nasirang atay at salinan siya ng maraming dugo. Nakaligtas si Lila sa bingit ng kamatayan, ngunit ang katawan niya ngayon ay mahina pa sa kandilang hinihipan ng hangin. Dumating si Major Dalisay at isang babaeng pulis sa ospital pagkatanggap ng balita. Kinailangan nilang maghintay ng ilang oras hanggang sa medyo maging malinaw ang isip ni Lila para makapagbigay ng salaysay. Habang nakaupo sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang dalagang may humpak na pisngi at balat na madilaw dahil sa sakit at ngayoy mas maputla dahil sa kawalan ng dugo, nakaramdam ng awa ang veteranong pulis. Nang dahan-dahang imulat ni Lila ang kanyang mga mata, ang una niyang nakita ay ang mga hindi kilalang mukha na nakauniporme ng pulis. Saglit na dumaan ang takot sa kanyang mukha, ngunit tila naalala niya ang lahat. Ang kanyang tuyong mga labi ay gumalaw, sinusubukang magsalita. Inilapit ng babaeng pulis ang kanyang tainga. Si Kara. Tulong. Tulungan niyo si Ate Kara. Iyon ang mga unang salitang namutawi kay Lila. Hindi ang sakit ng katawan, hindi ang takot para sa sarili, kundi ang malalim na pag-aalala para sa kanyang matalik na kaibigan, ang ate-atehan na nagsakripisyo ng lahat para sa kanya. Sininyasan ni Major Dalisay ang pulis na kumuha ng maligamam na tubig at basain ang labi ni Lila. Huminahon ka, sabi niya sa boses na pilit pinapakalma. Ginagawa namin ang lahat para mahanap si Kara. Pero kailangan namin ang tulong mo. Ikwento mo lahat ng alam mo, lahat ng nangyari. Mas detalyado, mas malaki ang pag-asa nating mailigtas ang kaibigan mo. Tila nakakuha ng lakas mula sa manipis na pag-asang iyon, tumango si Lila. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang maputlang pisngi. Ang testimonya ni Lila ay hindi isang maayos na ulat, kundi pira-pirasong alaala, halo-halo ang lagim ng kasalukuyan at ang pagdurusa ng nakaraan. Ikinuwento sa pagitan ng mahihinang hininga at mga hikbi.
Kami ni Ate Kara, magkababata kami sa probinsya sa Samar, bulong ni Lila. Magkalapit lang ang bahay namin, parehong mahirap. Ang kabataan namin ay lumipas sa paglalaro sa putikan, panghuli ng isda, pamimitas ng gulay sa bukid. Si Ate Kara, laging ganun. Malakas, matapang at laging pinoprotektahan ako. Ako. Sakitin na bata pa lang. Sa tuwing inaaway ako ng mga lalaki sa baryo, laging mag-isang lumalaban si Ate Kara para sa akin at iniuwi ako. Sabi niya, balang araw pupunta tayo ng Maynila. Maghahanap ng maraming pera para makaahon sa hirap. Para hindi na kailangan ni nanay at tatay na magbilad sa araw at ulan. Ang inosenteng pangarap ng kabataan ang nagdala sa 19 anyos na dalaga sa malaking lungsod. Ngunit ang Maynila ay hindi paraiso. Bitbit ang diploma sa high school, nakahanap lang sila ng trabaho sa isang maliit na salon sa gilid ng syudad bilang taga-shampoo at taga-masahe. Maliit ang sweldo, sapat lang pambayad sa upa sa bed space at kaunting padala sa probinsya. Pero iyon ang pinakamapayapang panahon kahit mahirap. Naisip nila na kung magsisikap, gaganda ang buhay. Pero hindi kami mahal ng Diyos, basag ang boses ni Lila sa pait. Mahigit 3 taon na ang nakararaan, sumama ang pakiramdam ko. Laging masakit ang tiyan ko. Nang magpa-check up, sabi ng doktor, may ovarian cyst ako, malaki na at kailangang operahan agad. Ang gastos noon ay halos 80,000 pesos. Nang hina ang tuhod namin. Pangkain nga lang kulang. Saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Tumakbo na kung saan-saan si Ate Kara para mangutang sa mga kamag-anak, pero kulang pa rin. Natuloy ang operasyon, pero iyon pala ang simula ng trahedya. Nagkaroon ng komplikasyon at naapektuhan ang atay ko. Hindi na ako makapagtrabaho sa salon. Ang bigat ng buhay, buwan ng gamot. At utang sa operasyon ay bumagsak lahat sa balikat ni Kara. Naging pabigat ako. Humagulgol si Lila, ang mainit na luha ay bumaha sa unan. Sa tuwing nakikita ko si Ate Kara na umuuwi galing trabaho na pagod, binibilang ang barya para ibili ako ng gamot, ang sakit-sakit ng dibdib ko. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya, Ate, iwan mo na ako. Umuwi ka na lang sa probinsya. Hindi natin kakayanin to, pero ayaw niya. Niyakap niya ako at sinabing, kapatid kita. Hanggat buhay ako, hindi kita iiwan. Kailangan mong mabuhay, kailangan mong lumaban. At para iligtas ang kaibigan, para buhayin ang 2 pamilya, gumawa si Kara ng desisyon na nagtakda ng kanyang kapalaran. Sa rekomendasyon ng isang suki, pumasok siya sa mundong pinakaayaw niya, ang e-extra service sa mga spa. Tinago niya sa akin, kwento ni Lila sa pagitan ng iyak. Noong una, sabi niya lumipat siya sa isang high-end spa na mas malaki ang sweldo. Nag-uwi siya ng maraming pera, binibili ako ng magagandang gamot, masarap na pagkain. Nakita ko siyang bumibili ng mga bagong damit. Pero puro maikli at sexy. Mas makapal na rin ang makeup niya at matapang ang pabango. Gabi na siya umuuwi. Amoy alak at yusin ng lalaki ang katawan niya. Dumidiretso siya sa banyo, naliligo ng matagal na parang may gustong tanggalin na napakadumi. Madalas sa gabi. Nagtutulog-tulugan ako at naririnig ko siyang umiiyak ng tahimik sa balkon. Alam ko ang lahat. Alam ko kung ano ang sinakripisyo niya. Ang mapait na katotohanan ay parang patalim na humihiwa sa puso ni Lila araw-araw. Hindi siya nagtanong, takot na mawasak ang tapang na pinapakita ni Kara. Ininom niya ang bawat gamot na may halong hiya. Kinain ang bawat subo ng lugaw na may kasamang luha. Bawat pisong binibigay ni Kara, pakiramdam ni Lila ay amoy sakripisyo at pagdurusa. Si Ate Kara, inalay niya ang buhay niya para sa akin. Sabi niya, sira na ang buhay niya. Ang mahalaga mabuhay ako, makahanap ng mabuting asawa, sapat na iyon para sumaya siya. Pero ako pa ang nagpahamak sa kanya. Halos himatayin si Lila sa emosyon. Ang testimonya ni Lila ay nagbigay linaw sa lahat. Kung bakit ginawa ni Kara ang trabahong iyon, kung bakit naging target siya ng mga manyak na tulad ni Tirso, at kung bakit takot siyang magsumbong sa pulis dahil sa hiya at takot na madumihan ang pangalan ng pamilya. Impyerno ang mga buwan na nagtrabaho siya doon, bulong ni Lila. Hindi lang mga lasing at bastos ang hinarap niya.
May mga gabi na umuuwi siyang may pasa, sabi niya na dulas lang. May mga gabi na malaki ang tip niya, pero magkukulong siya sa CEC ng 1 oras. Alam ko, para makuha ang pera, dumaan siya sa matinding kahihiyan. Naging tahimik siya. Magugulatin. Ang ngiti niya, pilit na. Nagbago ang lahat isang maulan na gabi, eksaktong 1 taon na ang nakaraan. Pauwi si Kara, nakita niya ang isang matandang nagtitinda ng kakanin na natapon ang paninda sa kalsada. Umiiyak ang lola. Walang pag-aalinlangan. Tinulungan siya ni Kara at ibinigay ang lahat ng pera niya, halos 1,000, para bilhin ang mga nasirang kakanin. Pag-uwi, pinamigay pa niya ito sa mga kapitbahay. Sino ang mag-aakala? Ilang araw makalipas, isang promo ng kape ang nag-anunsyo ng nanalo. At si Kara, sa isang pakete ng kape na matagal na niyang nabili, ay nanalo ng grand prize na 500,000 pesos. Ang kalahating milyon ay parang hulog ng langit. Nagyakapan kami at umiyak ng umiyak. Sabi ni Ate Kara, Lila, mahal tayo ng Diyos. Makakapagsimula na tayo. Kinabukasan, pumunta siya sa trabaho, ibinato ang pera sa mukha ng bugaw niya at tinapos ang impyernong buhay na yon. Binayaran ang lahat ng utang, tinustusan ang gamutan ko. At lumipat kami sa mas maayos na bahay. Nagtayo siya ng karinderya. Iyon ang pangarap niya, malinis na buhay. Ngunit ang ginamit ni Kara para i-promote ang negosyo ay siya ring nagdala pabalik sa demonyo. Dahil uso sa TikTok ang mga magagandang tindera, sumali si Kara. Ang mga video niyang sumasayaw sa karinderya ay nag-viral. At doon siya nakita ni Tirso Valderrama. Isang araw, pinarada niya ang truck niya sa tapat, nanginginig na alaala ni Lila. Iba ang tingin niya kay Ate Kara. Tingin ng isang halimaw. Nagbitiw siya ng mga salitang mailaman tungkol sa nakaraan. Namutla si ate. Sumunod na araw. Bangungot na. Nagpapadala siya ng mga bastos na litrato na kinuha niya noon. Kapag hindi raw pumayag si ate na maging girlfriend niya at sumama sa motel, ipopost niya sa internet, ipapadala sa Samar para makita ng mga magulang namin. Wasak na wasak si Kara. Ang testimonya ni Lila ay nagpatibay sa konklusyon, ito ay planadong paghiganti. Ang paghahanap sa truck ng Valderrama Logistics ay naging mas kritikal. Daan-daang kithi mula Maynila hanggang South Luzon ang sinuri. Sa loob lang ng ilang oras, ang RFID system sa SLEX ay na-detect ang truck ni Tirso na dumaan bandang 5:05 ng umaga, matapos ang krimen. Ang direksyon, Batangas. Agad na lumarga ang isang special team patungong Batangas. Ipinapakita ng TV na tumuloy ang truck sa direksyon ng Batangas City. Ngunit nang salakayin ang isang address na minsan ay tinutuluyan ni Tirso doon, tanging ang truck lang ang nakaparada, walang tao. Iniwan ni Tirso ang sasakyan para iligaw ang mga pulis. Ngunit hindi makakatakas ang may sala. Natuklasan ng mga detektive na may kakilala si Tirso na mangingisda sa Batangas Port ang hinala. Sasakay siya ng barko o bangka patungong Mindoro o Visayas para magtago. Ipinadala ang litrato ni Tirso sa lahat ng Coast Guard at pantalan. Sa ikalawang hapon matapos ang krimen, sa mataong Batangas Port isang lalaking payat, naka-hoodie at face mask, ang nakitang nakikipag-usap ng patago sa isang bangkero. Ang balisa niyang galaw ay hindi nakaligtas sa mga operatiba. Nang akmang sasakay na siya, pinalibutan siya ng 4 na detective. Tirso Valderrama, huli ka. Nagulat ang lalaki, akmang tatakbo, pero huli na. Ang malamig na posas ay kumapit sa kanyang pulso, tinapos ang kanyang pagtakas at binuksan ang yugto ng paghukom. Sa loob ng malamig na interrogation room ng Keith, nakaupo si Tirso kaharap si Major Dalisay. Iba sa itsura niyang balisa noong nahuli, ngayon ay matigas ang mukha niya at mayabang. Nakaupo siya ng paastig, nakangisi na nakakadiri. Nahuli niyo ako, di sige, sabi ni Tirso sa puntong Bisaya na puno ng kayabangan. Pero sinabi ko na sa simula pa lang, hindi ako pumatay. Kusang sumama sa akin si Kara. Sawa na siya sa hirap kaya nagpasama siyang tumakas. Inilatag ni Major Dalisay ang folder sa mesa. Binuksan ang mga litrato ng crime scene, ang larawan ni Lila sa at ang mga scandal photos na panakot ni Tirso. Kusang loob. Tirso Valderrama, tignan mong mabuti.
Ito ba ang kusang loob? Isang babaeng agaw buhay sa ospital, bahay na puno ng dugo at bakas ng panlalaban. Sa tingin mo makakalusot ka pa? Sumulyap si Terso sa mga litrato. Saglit na nawala ang angas sa mukha niya, pero napalitan ito ng matinding galit. Alam niyang hindi na siya makakatanggi. Huminga siya ng malalim at nagsimulang aminin ang lahat ng walang pagsisisi. Puno ng puot at baluktot na katwiran. Ako ang gumawa. Masaya na kayo, ungol ni Tirso, nanlilisik ang mata. Pero alam niyo ba kung bakit? Dahil pinilit ako ni Kara. Kasalanan niya ang lahat ng to. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa nakaraan. Para sa kanya, hindi biktima si Kara, kundi isang babaeng kimarumi at mukhang pera. Ipinagmalaki niya kung magkano ang naibigay niya noon kay Kara, at sa isip niya, pag-aari niya ang babae. Ang pagkuha ng video ng patago ay hindi krimen para sa kanya, kundi souvenir. Dati sunod-sunuran yan sa akin. Pero biglang nanalo sa loto. Akala niya porket may pera na siya, pwede na niya akong baliwalain. Akala niya malilinis niya ang pagkatao niya at magiging disenteng may-ari ng karinderya. Ang babaeng lumublob sa putik hindi nalilinis. Umabot sa sukdulan ang galit ni Tirso nang makita si Kara sa TikTok. Nakita ko siyang sumasayaw-sayaw sa internet. Ang daming lalaking naglalaway. Nasusuka ako. Akin lang dapat yun. Bakit niya pinapalandakan sa buong mundo? Pinuntahan ko siya. Gusto ko lang makipag-usap. Sabi ko, maging girlfriend kita, pagsilbihan mo ako. Kung hindi, ipapangalandakan ko sa buong Samar kung anong klaseng babae siya. Mali ba ako? Binabawi ko lang ang dapat na sa akin. At ikinuwento niya ang gabing binugbog siya ni Ramon. Iyon ang huling mitsa. Nagpadala siya ng ibang lalaki para bugbugin ako. Pinalo ni Tirso ang mesa. Nagmalaki siya. Akala niya sino siya. Sige, kung gusto niya ng laro, tatapusin ko. Ipapadama ko sa kanya ang sakit na higit pa sa naramdaman ko. Detalyado ang plano. Inabangan niya ang paglipat ng magkaibigan. Pinili niya ang madaling araw na pagod sila. Gabing yon, may dala akong patalim, kwento ni Tirso ng malamig. Winasak ko ang pinto. Nakita ko ni Kara, namutla siya. Sumigaw siya. Lumabas si Lila galing kwarto. Walang kwentang kaibigan, humarang pa. Sinaksak ko siya para tumahimik. Wala akong pakialam kung mamatay siya. Ang pakay ko ay si Kara. Nasuka ang mga investigador sa kwento. Tinakpan niya ang bibig ni Kara, tinalian, at kinaladkad pasakay ng truck. Dinala niya si Kara sa isang abandonadong bahay sa isang liblib na bayan sa Batangas, lugar na alam niya dahil sa pagde-deliver. Doon lumabas ang pagkahayop ni Tirso. Ikinuwento niya ng walang konsensya kung paano niya tinali si Kara gamit ang kadena. Ginahasa niya ito ng paulit-ulit. Kapag lumalaban, binubugbog niya. Gusto kong maramdaman niya ang impyerno, sabi ni Tirso na tila nasisiyahan pa. Gusto kong magmakaawa siya. Ang sarap sa pakiramdam na hawak ko ang buhay ng taong nang mamaliit sa akin. Nakatakip ng duct tape ang bibig ni Kara. Hindi siya makasigaw. Tiniis niya ang pisikal at mental na torture. Hanggang mag-uumaga, nawala ng malay si Kara at hindi na nagising. Pagliwanag, nakita ko siyang hindi na gumagalaw. Inalog ko, wala na. Patay na. Walang emosyong kwento ni Tirso. Medyo nabwisit ako. Masyadong mabilis na matay. Hindi pa ako tapos magbigay ng leksyon. Pero hayaan mo na, bayad na siya. Iniwan ko siya doon, sumakay ako ng truck at dumiretso sa pantalan. Sino bang mag-aakalang mahahanap niyo agad ako? Matapos ang pag-amin, namayani ang nakakakilabot na katahimikan. Ang kawalan ng pagsisisi ni Tirso ay nagpainit ng dugo ng bawat pulis sa silid. Agad na inilabas ang utos, dalhin si Tirso sa abandonadong bahay para ituro ang biktima. Isang konvoy ang humarurot patungong Batangas. Nang gibain ang pintong yero ng lumang bahay, sumalubong ang amoy ng kamatayan. Sa ilalim ng liwanag ng flashlight, nakita ang kalunos-lunos na sinapit ni Kara. Sa madilim na sulok, nakahandusay ang katawan ni Kara Reyes, nakatanikala sa isang poste. Punit-punit ang damit, puno ng pasa at sugat. Ang duct tape ay nakadikit pa sa pisngi. Nakapikit ang mga mata ni Kara,
pero ramdam pa rin ang takot at pighati sa kanyang mukha. Namatay siya sa sakit at takot, mag-isa sa malamig na lugar na iyon. Tahimik na kumilos ang Soko. Dahan-dahan nilang tinanggal ang kadena at tinakpan ng puting tela ang katawan. Kinabukasan, isang itim na karo ang nagdala kay Kara pabalik sa kanyang lupang sinilangan sa Samar. Ang buong baryo ay lumubog sa pagdadalamhati. Ang tangis ng kanyang ina at ang huklubang ama na halos himatayin habang ibinababa ang kabaong ay nagpaiyak sa lahat. Ang maganda at matapang na dalagang umalis bitbit ang pangarap, ngayon ay bumalik sa loob ng kahon. 6 na buwan ang lumipas, ang paglilitis kay Tirso Valderrama ay ginanap sa Regional Trial Court. Dumalo si Lila, medyo magaling na pero may pilat na habambuhay. Naroon din si Ramon, matalim ang tingin sa salarin. Sa harap ng matibay na ebidensya at sariling pag-amin, hindi pa rin nagsisi si Tirso. Idineklara ng hukom na ang ginawa ng nasasakdal ay labis na karumal-dumal at hindi makatao. Pinatawan siya ng hatol para sa kasong murder, rape, serious illegal detention, at frustrated murder. Dahil walang parusang kamatayan sa Pilipinas, ibinaba ng hukom ang pinakamabigat na parusang maaari sa ilalim ng batas, reclusion perpetua na walang posibilidad ng parol. Isang hatol na titiyak na mamamatay siya sa loob ng kulungan at pagbabayaran ang kanyang kasalanan hanggang sa huling hininga. Isinara ang kaso ni Kara Reyes, ngunit nag-iwan ito ng malalim na aral tungkol sa panganib sa social media at ang pagkakamali ng pananahimik dahil sa hiya. Ang batas ay laging may paraan para protektahan ang mga biktima, anuman ang kanilang nakaraan.